Isang misail ang humagibis na tila bumibiyak sa kalangitan. Sa loop lamang ng ilang segundo dumiretso ito sa tagiliran ng barko ng Philippine Coast Guard. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Isang nakakasilaw na apoy ang sumiklap kasunot ng makapal at umiikot na itim na usok. Ang katawan ng barko ay malakas na yumanik poste ay nabali at mga pira-pirasong bakal ang tumasik kung saan-saan. Ang matauhan na Philippine Coast Guard ay tumilapon sa tubig. Ang mga nakakabinging sigawan ay humalo sa ingay ng mga umaatungal na alarma. Ang barko ay naghihingalo sa gitna ng dagat, ang tumagas na langis ay nagliyap at naging mahabang linya ng apoy sa mga alon. Ang tanawin ay sobrang kalunos-lunos na walang makapaniwala na isa itong aksidente. Sa natitirang barko ng Pilipinas, ang matripulante ay natigilan ng ilang saglit bago ang lahat ay sumabog sa galit. Agad na nakpaputok ang makanyon bilang ganti, walang isang segundong pag-alinlangan. Ang 127 mm na bala ay humagibis inararo ang ibabaw ng dagat bago tumama ng diretso sa kalapit na korvet ng Cambodia. Isang pagsabog ang nakbugangang nakbabagang apoy, yumanik ang kubyerta at makapal na kulay abong usok ang lumabas. Naguluhan ang panik ng Cambodia, ngunit napilitang gumanting ang baputok mula sa kanilang anti-aircraft guns na lumikhangang baputing guhit sa asul na kalangitan. Sa sandaling ito, ang buong formasyon ng mga barko ng Sina at Cambodia ay natigilan ng mapagtanto ang isang nakakakilabot na bagay. Ilang minuto lang ang nakalipas, sila ay nasa gitna pangang isang malakihang live-fire drill. Ang Type 52D destroyer ng Sina ay kapapalipat pa lamang ng isang YJ-83 anti-ship missile upang ipamalas ang kakayahan nito. Ngunit sa halip na tumama sa pekeng target, ang seker nito ay nagambalan ng interference na naging sanhi ng paglihis ng missile at ngayon ang resulta ay malinaw na. Isang barkong Pilipino ang direktang tinaman. Ang commanding officer ng Sina ay natulala, sumisigaw na itigil ang putukan. Ngunit ang mga kanyon ng Pilipinas ay nakaganti na at anumang utos ay mas mabagal kaysa sa mga bala na nakaalis na sa bariles. Isang korvet ng Cambodia ang tinamaan, ang matripulante ay tumilapon. Sa dagat, usok at apoy ang tumaas mula sa kubyerta. Isang destroyer ng Sina ang agad na pumihit ng pangunahing kanyon nito sunod-sunod na nakpaputok upang magbigay ng takip. Malalakas na pagsabog ng malalaking kalibreng balam nga haligi ng tubig ang tumaas at puting bula ang bumalot sa katawan ng barkong Pilipino. Sa loop ng wala pang 5 minuto, ang karagatang para lamang sa pagsasanay ay naging isang tunay na larangan ng digmaan. Ang ibabaw ng tubig ay umalon dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Ang amoy ng nasusunok na langis at pulbura ay nagahalo. Mga pira-pirasong metal ang lumilipat sa paligid. Ang mga tripulanteng Pilipino ay nakpapatuloy sa pagpapaputok habang hinihila ang mga sugatang kasamahan mula sa nasusunog na kubyerta. Sa command center ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Subic, ang mga emergency signal ay patuloy na dumarating. Putol-putol ang ulat, ngunit malinaw pa rin kami ay inaatake. Isang barko ang nawalan ng kakayahang lumaban. Sa isang iglap, mabilis na ipinag-utos ang utos. Ang Ma-F-16 ay lumipat. Ang frigate na BRP Jose Rizal ay umalis sa daungan. Ang buong puwersang mabilisang pagtugon ay pinakilos, handang sumugot sa linyang labanan. Sa kalangitan, kumikinang ang metalikong liwanag habang ang squadron ng mga Pilipinong jet ay humihiwalay sa runway. Ang dagundong nga makina ay umaling-aungaw sa buong baybayin. Sa ibaba ng tubig, ang mga frigate ay bumilis ng todo humahawi sa mga alon patungo sa lugar ng labanan. Samantala sa larangan ng digmaan, ang usok at apoy ay patuloy na tumataas. Ang natitirang barkong Pilipinas ay matatag na nakpapaputok, ngunit tumatanggap ng ganting putok mula sa Cambodia at Sina. Isang pagsabog malapit sa tagiliran ang nagpatilapon sa isang tripulante sa tubig. Ang nga putok ng baril, ang mga pagsabog ay umaling-aungaw sa gitna ng tirik na araw. Ang liwanag ng araw ay lubusang naglantat ng tindi ng labanan. Ang aksidente ay naging isang sakuna, isang pagsasanay na tila walang panganib ay opisyal ng naging isang internasyonal na konflikto. At iyon ay simula pa lamang matapos ang pagtama sa barkong Coast Guard. Wala nang duda, itinuring ito ng Pilipinas bilang isang direktang atake sa command center ng hukbong dagat sa Subic.
Sunod-sunod na dumarating ang signal ng saklolo. Kinumpirma ng paunang ulat na isang barko ang malubhang nasira. Ang isa pang natitira ay kasalukuyang nakikipaglaban at tumatanggap ngang malakas na putok mula sa panig ng Sina at Cambodia. Agad na ipinag-utos ang utos. Ang F-16 Squadron ay lumipat mula sa Clark Air Base. Ang dagundong ngang jet engine ang metalikong kinangang fighter jet ay kumislap sa ilalim ng araw ng tanghali. Kasabay nito ang stealth frigate na BRP Jose Rizal kasama ang dalawang Jacinto class corvette ay umalis sa daungan bumilis ng todo humahawi sa mga alon patungo sa larangan ng digmaan. Wala nang ibang pagpipilian ang Pilipinas kundi ang isang buong lakas na pagtugon. Samantala sa pinangyarihan ang natitirang barko ng Philippine Coast Guard ay matatak pa ring nagpapaputok ang serye ngang 127 mm na bala ay inararo ang ibabaw ng dagat lumilikha ngang haligi ng puting tubig ilang bala ang tumama sa barko ngang Cambodia na naging sanhi ngang malakas na pagyanik ngang kubyerta ngunit agad na gumanti ang mga kanyon. Mula sa destroyer ng Sina ng malakas, ang haligi ng tubig ay tumaas malapit sa katawan ng barkong Pilipino. Ang mga alon ay umapaw sa kubyerta. Ang matripulante ay kailangang sabay na apulahin ang apoy at magpatuloy sa pagpapaputok. Nang pumasok ang F-16 Squadron sa himpapawid ng labanan, agad na nakita ng radar ng Sina ang signal. Ang Type 52D destroyer ay pumihit ng nga bariles in deploy ang HAQ. 9 air defense system nilok ang target mula sa malayo. Ang signal na babala ay patuloy na kumikislap sa screen. Ang makaalarma ay umugong sa kubyerta. Ang mga sundalo ay nakmamadaling nakhanda upang harangin ang mga F-16 na bumababa sa mababang altitude. Nakpakawala ng seryen AGM-65 Maverick missiles patungo sa formasyon ng mga barko ng Cambodia. 2 misail ang tumama malapit sa tagiliran isang maliit na corvette. Ang malakas na yumanig ang kubyerta ay nagbugang ang itim na usok. Ang mga tripulante ay nakagulo upang makalabas sa nasusunog na lugar. Isa pang barko ang tinamaan malapit sa torengang kanyon. Mga pira-pirasong bakal ang tumalsik, usok ang bumalot sa kabin, agad na gumanti ang paning ng Sina. Ang HK 9 air defense system ay nakpaputok. 2 misail ang lumipat paitaas, nakiwan ng puting guhit ng usok sa asul na kalangitan. Isang misail ang sumabog sa harap mismo ngang isang F-16 lumikha ngang isang malaking bola ng apoy. Ang Pilipinong piloto ay napilitang mabilis na ibaling ang manibela. Ang jet ay malakas na umindayok, nakaiwas sa panganib. Sa isang iglap sa ilalim ng dagat, ang frigate na BRP Jose Rizal ay papalapit sa pinangyarihan. Ang 76 mm na kanyon ay walang tigil na nakpapaputok. Ang mabala ay humahaginit sa hangin patungo sa formasyon ng Sina. Isang bala ang tumama malapit sa kubyerta ng destroyer, tumaas ang haligi ng tubig. Ang katawan ng barko ay tumagilit saglit. Ang CEWS system ng Sina ay agad na tumugon. Ang bala ay sunod-sunod na pinakawalan na parang matanikalan ng puting liwanag. Pinabaksak ang bahagi ng opensiba ng kalaban. Sinubukan ngang Cambodia na panatilihin ang posisyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng maliliit na barko upang lumapit. Nagpakawala ng anti-ship missiles patungo sa formasyon ng Pilipinas. Isang missile ang sumabog malapit sa tagiliran ng isang Jacinto class frigate. Tumalsik ang tubig dagat, usok ang lumabas mula sa silid ng makina. Ang tripulante ay apurahang kinokontrol ang apoy habang ang mga kanyon ay patuloy na nagpapaputok pabalik sa mga barko ng Cambodia. Ang linya ng labanan sa himpapawid at sa dagat ay nagsalubong, naging isang marahas na larangan ng digmaan. Ang manakakabinging pagsabok ay sunod-sunod. Ang maalong ng dagat ay malakas na umalon dahil sa serye nga paktama. Ang liwanag na araw ay naglantat ng lahat mga nalilihap na pira-pirasong metal na nahuhulog sa tubig. Itim na usok ang tumataas mula sa mga nasirang barko. Bawat jet ay nakiwan ng magkapakurbang puting usok habang umiiwas sa mga bala. Sa loob ng wala pang 1 oras, ang sitwasyon ay ganap na nakbago. Ang Sina at Cambodia mula sa posisyon ng paksasanay ay lumipat sa agarang depensa. Sinusubukang panatilihin ang formasyon laban sa sunod-sunod na ganting atake. Ginamit ng Pilipinas ang lahat ng magagamit na puwersa parehong
upang ipagiganti ang barkong pinalubok at determinado ring supilin ang kalaban sa mismong pinag-agawang karagatan. Wala nang nakakalala sa teknikal na aksidente. Ang mga nangyayari ay lumampas na sa isang insidente sa gitna ng araw sa ibabaw ng kumikinang na dagat. Ang apoy ng digmaan ay marahas na sumisiklap at ang paglala na ito ay simula pa lamang. Ang labanan ay mabilis na lumawak. Ang maseryeeng kanyon at misail ay umugong pabalik-balik sa pagitan ng dalawang panig. Ginawang isang labrinto usok at apoy ang buong karagatan. Matapos ang paunang pagkabigla, sinubukan ng Sina at Cambodia na ibalik ang formasyon. Inilagay ang mabarko sa isang mahigpit na depensibong posisyon. Isang Type 52D destroyer ang nanguna. Sinasalo ang sunod-sunod na putok mula sa panig ng Pilipinas upang protektahan ang mga korvet ng Cambodia sa likuran. Ang panig ng Cambodia ay nakmamadali ring nakpadala ng dalawa pang malilit na barko sa panlabas na linya, sunod-sunod na nakpakawala ng anti-ship missiles upang pigilan ang pagsulong ng kalaban. Ang Pilipinas, kahit na may dakdak na frigate na BRP Jose Rizal at F-16 Squadron, ay hindi pa rin lubusang makalamang. Ang air defense ng Sina ay napakatindi. Bawat beses na ang F-16 ay sumusugot upang magpakawalan ng misail, ang kalangitan ay sumasabog dahil sa mga haki. 9 na humaharang lumilikha ng mga maningning na puting liwanag. Sa ibabang dagat, ang mga close-in defense cannons kang Sina ay gumuhit ng isang makapal na lambat ng bala na nagiging sanhi upang ang mga Pilipinong piloto ay makpaikot-ikot upang maganap ng masisilungan. Sa timok na linya nga labanan, isang corvette ng Cambodia ang malubhang tinamaan, nagbubuga ng makapal na itim na usok, ngunit matigas pa ring nananatili sa posisyon. Ang matripulanteng Cambodian ay sabay na nag-apulang apoy at nagpapatuloy sa pagpapaputok ng kanyon na humahagibis na naging sanhi upang ang isang Jacinto class na barko ng Pilipinas ay malakas na mayanig. Ang matripulanteng Pilipino ay tumilapon sa kubyerta at sa loop ng barko na pilitang makbawas ng bilis upang kontrolin ang pinsala. Ang sitwasyon ng pagiging tabla ay malinaw na parehong panik ay naktamo ng pinsala. Walang panik ang may sapat na lakas upang mabilis na tapusin ang laban. Sa kalangitan, ang mga F-16 ay patuloy na umikot, paminsan-minsang nagpapakawala ng maseryeng roket sa posisyon ng kalaban. Ngunit hindi kayang daigin ang makapal na air defense ng Sina. Sa kabilang banda, ang mga eroplanong Sina nakasali sa paunang pagsasanay, ilang J-10 ay agad ding pinakilos. Kahit limitado ang bilang, sila ay sumugot paitaas, lumilikha ng mga tensyonadong dogfight laban sa mga F-16 ngang Pilipinas. Walang tigil na umikot sa itaas, nag-iwan ng puting guhit ng usok na gumuguhit ng magulo sa maaliwalas na kalangitan. Sa ibaba ang dagat, ang maputo ang kanyon ay walang tigil. Ang destroyer ng Sina ay nakpakawala pa ang serya ang anti-ship missiles. Isang misail ang dumaan malapit sa tagiliran ng BRP Jose Rizal, sumabok malapit sa katawan nito na naging sani upang ang barko ay tumagilid. Tubig dagat ang tumalsik sa kubyerta, ilang tripulante ang natumbang, ngunit ang 70 na mm na kanyon nito ay patuloy na gumaganti ng walang tigil. Bawat seryeng bala ay dumidiretso sa Type 50D, winawasak ang ibabaw ng tubig sa paligid ng katawan ng barko. Sa gitna ng kaguluhan, ang matripulanta ng parehong panik ay lumalaban sa ilalim ng matinding tensyon. Ang amoy ng usok, pulbura at tumagas na langis ay nagahalo, bumabalot sa hangin. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang itim na usok ay tumataas mula sa mga nasirang barko, lumilikha ng makapal na kurtina sa abot tanaw. Sa command center ng Pilipinas, ang data ay patuloy na nag-update. Isang barko ng Coast Guard ang ganap na nawala. Isang frigate ang malubang tinaman, habang ang Cambodia ay mayroon ding hindi bababa sa 2 barko na malubhang nasugatan. Ang mga opisyal ay nakulat sa mas mataas na antas, humihingi ng karagdagang suporta. Ibinaba ang utos, ipagpatuloy ang pagpiga, huwag bigyan ang Sina. Cambodia ng pagkakataon, samantala ang commander ng Sina sa dagat ay sinusubukang panatilihin ang posisyon. Inutusan nila ang Cambodia na panatilihing mahigpit ang formasyon, huwag maghiwa-hiwalay, habang humihingi ng
suporta mula sa kalupaan. Isang agarang signal ang ipinadala kailangan ng karagdagang mga barkong pandigma at eroplano agad. Ang palitan ngang putok palitan ng misail ay nakpatuloy sa loob ngang maraming oras dinala ang parehong panig sa isang pagkapatas. Ang Pilipinas ay may bentahe sa bilis ngang pagdating ang suporta ngunit ang Sina naman ay nagtataglay ng modernong air defense at mga barkong pandigma. Ang Cambodia kahit na naktamo ng casualty ay nananatiling malapit sinusubukang panatilihin ang presyon sa mga barkong Pilipino. At pagkatapos ng oras ng matinding paglalaban parehong panik ay malubhang naubusan ng lakas. Itim na usok ang bumalot sa buong kalangitan. Ang malabinang nasirang barko ay naanot kasama ng maalon. Ngunit ang labanan ay hindi pa tumitigil dahil mula sa malayo ang radar ay nakakita ngang mabagong signal. Malakihang puwersa ngang suporta ang paparating. Ang komprontasyon ay ngayon pa lang talaga lalawak. Ang maoras ng paglalaban ay humaba usok at apoy ang bumalot sa isang malaking bahagi ng karagatan. Ang manasirang barko ay naanot. Ang masugatang tripulante ay mabilis na hinihila papasok sa masilid ngunit parehong panig ay hindi tumitigil sa pagganti. Pinanatili ng Pilipinas ang presyon gamit ang F-16 Squadron at ang stealth frigate habang ang Sina kasama ang Cambodia ay mahigpit na kumakapit sa depensibong formasyon ginagamit ang makapal na air defense sa sandaling. Ang sitwasyon ay tila tabla. Ang ma-warning radar ngang lahat ng tatlong panig ay sabay na nakulat ng bagong signal. Isang grupo nga barkong pandigma ng Amerika ang papalapit ng mabilis. Sa mataas na altitude, ang mga satellite at electronic reconnaissance ay nakakita rin ng isang squadron ng F-18 mula sa aircraft carrier na USS Ronald Reagan na papasok sa lugar. Opisyal nang nakialam ang Amerika. Ilang minuto lamang ang lumipas sa silangang abot tanaw ay lumitaw ang mga anino ng malalaking barko. Ang aircraft carrier ng Amerika kasama ang isang Ticonderoga-class cruiser at Arleigh Burke-class destroyer. Ang formasyon ay pumasok sa himpapawid ang MFA. Aktos ay humahawi sa ulap. Ang dagundong ngang makina ay bumaksak sa dagat pinuputol ang hangin na dati ng siksik. Agad na tumugon ang panig ng Sina ang Type 52D destroyer ay binuksan ang lahat ng radar nagpadala ng signal ng saklolo sa fleet sa Hainan Island. Ang makorvet ng Cambodia ay inutusang umatras sa likuran upang ang Sina ang humarap sa Amerika sa unahan. Ang maputok ng kanyon ay malutong pa ring naririnig kasama ang Pilipinas ngunit ngayon isang bagong linya ng labanan ang bumukas laban sa Amerika. Ang FA-18 ay sumugot pababa nagpakawala ng serye ng AGM-84 Harpoon missiles, 4 na anti-ship missiles patungo sa grupo ng mabarkong Sina. Isang missile ang tumamamalapit sa tagiliran ng destroyer. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw apoy ang tumaas. Ang mga tripulanteng Sino ay nakagulo upang kontrolin ang apoy ngunit ang opensiba ay hindi tumigil. Nagpatuloy ang Amerika sa pagpapakawala ng mga guided bombs, pinipilit ang mabarko ng Sina na mabilis na umiwas. Mula sa kubyerta ngang Type 52D, agad na nagpaputok ang Hake-9. Dalawang air defense missiles ang gumuhit ng maningning na liwanag. Isang missile ang sumabok malapit sa isang FA-18. Mga pira-pirasong bakal ang sumira sa pakpak na pilitang bumaksak sa dagat. Ang piloto ay nakatalon gamit ang parachute na puti sa gitna ng itim na usok ngunit ang eroplano ay nagliliyap na bumaksak sa mga alon. Sa ibaba ngang dagat ang mga destroyer ng Amerika ay nagpakawala ngang mga long-range missiles direktang tinatamaan ang posisyon ng commander ng Sina. Isang corvette ng Cambodia ang tinamaan ang buong kubyerta ay nagbuga ng usok ang katawan ng barko ay tumagilid. Ang matripulanteng Cambodian ay despradong sinubukang panatilihin ang pagpapaputok nagpakawala pangilang anti-ship missiles bilang ganti ngunit hinarang ng Aegis defense system ng Amerika sa gitna ng himpapawid. Sinamantalang ang hukbong himpapawid ng Pilipinas ang pagkakataon pinaikot ang F-16 Squadron bumaba sa mababang altitude nagpakawala ng serye ng rocket sa formasyon ng Sina na nakakagulo. Isang destroyer ng Sina ang tinamaan malapit sa toreng radar. Ang screen ay nagdilim, ang sistemang command ay naantala sa himpapawid. Ang mga
10 tisina ay sumugot upang harapin ang mga F-18. Isang marahas na dogfight ang sumiklap. Ang mga air-to-air missiles ng Amerika at air-to-air missiles ng Sina ay gumuhit ng makapakurbang liwanag sumasabok sa gitna ng kalangitan. Dalawang eroplano ang sumabok na parang bola ng apoy. Mapira-piraso ang nahulog sa dagat. Nag-iwan ng mahaligi ng itim na usok na bumibiyak sa asul na kalangitan sa kubyerta ng aircraft carrier na USS Ronald Reagan, isa pang serye ng F-18 ang patuloy na lumilipat. Ang lakas ng hukbong dagat ng Amerika ay lumawa ginawang isang bakal na matris. Ang karagatan ang Sina ay nakmamadaling nagpadala ng karagdagang nga barkong pandigma mula sa malayo, ngunit bago pa makasali ang unahang linya ay naktamo na ngang malubang kaswalty. Ang Cambodia ay naipit sa pagitan ng dalawang puwersang Amerika at Pilipinas. Unti-unting nahulog sa kaguluhan isang corvette. Ang malakas na nagliliyab ang mga tripulante ay tumatalon sa dagat upang makatakas ang lakas pandigma ngang Cambodia ay malinaw na humina, ngunit ang Sina ay determinadong panatilihin sila sa formasyon. Itinuturing silang pandakdak na panangga ang ibabaw. Dagat ay sumabok sa isang pinahalong labanan na hindi pa nangyari. Ang mapagsabok ay sunod-sunod. Ang mga alon ay tumataas, mga sirang barko na nagliliyap ay naanot kasama nga mga haligingang itim na usok. Mga jet ay patuloy na umiikot, nag-iwan ng mga magulong puting guhit sa kalangitan. Ang liwanag ng araw ay naglantat ng buong pakawasak. Wala nang anumang may tatago kundi usok, apoy at dugo. Nang opisyal na pumasok ang Amerika, ang sitwasyon sa dagat ay hindi na lamang paminsan-minsang putukan. Ang buong lugar ay naging isang tunay na bagyong nga bala at misail. Ang mga destroyer, cruiser at frigate mula sa lahat ng apat na panig ay sabay-sabay na nagpaputok na naging sanhi upang ang ibabaw ng dagat ay malakas na mayanig dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Mula sa aircraft carrier na USS Ronald Reagan, mas maraming F-18 squadron ang lumipat sunod-sunod na sumugot sa kalangitan. Agad silang nahating ang formasyon. Isang bahagi ang pumunta sa itaas upang supilin ang radar. Ang natitirang bahagi ay dumiretso pababa sa formasyon ng mabarko ng Sina. Nakpakawala ng serye ng anti-ship missiles. Mga puting guhit ng usok ang humaba. Ang mga bala ay lumipat malapit sa ibabaw ng alon, tumama sa katawan ng mga barkong kalaban. Isang corvette ng Cambodia ang direktang tinamaan. Ang katawan ng barko ay nabiyak. Ang kubyerta ay malakas na nagliyab. Ang matripulante ay tumalon sa dagat sa gitna ng kaguluhan, hindi pumayak na manatili. Gumanti ang sinagamit ang mga missile. Mga cruise missile na anti-ship ang pinakawalan mula sa destroyer. Isang missile ang dumiretso sa cruiser ng Amerika na Ticonderoga class, tumama malapit sa kaliwang tagiliran. Ang pagsabok ay nagbuga ng itim na usok. Isang bahagi ng kubyerta ay malakas na nagliyab. Bagaman hindi lumubog ang malaking barko, ay napilitang umatras upang kontrolin ang pinsala. Sa himpapawid, ang dogfight ay sumiklap ng marahas. Ang mga F-16 gram Pilipinas kasama ang mga F-18 gram Amerika ay bumuo ng formasyon, umikot upang harapin ang mga J-10 ng Sina. Ang kalangitan ay naging isang labirinto nga pakurbang puting usok at mga sumasabok na bola ng apoy, habang ang mga air-to-air missiles ay nakbabanggaan. Dalawang J-10 ang nagliyap at pumaksak sa dagat, nag-iwan ng mahabang guhit ng usok. Samantala isang F-16 din ang tinamaan. Ang piloto ay tumalon palabas. Ang parachute ay pumuti sa gitna ng kalangitan. Sa ilalim ng tubig, ang stealth frigate na BRP Jose Rizal ng Pilipinas ay dumiretso sa gitnang posisyon, sunod-sunod na nakpaputok ng 76mm na kanyon. Ang mabala ay dumiretso sa tagiliran ng destroyer ng Sina Inararo. Ang kubyerta pinilit ang matripulante na sabay na apulahin ang apoy at panatilihin ang ganting atake. Isa pang Jacinto class na barko ang nakbubugarin ng makapal na usok, ngunit matatak na pinanatili ang pagpapaputok, nakpapakawala ng nga bala sa mga natitirang barko ng Cambodia. Ginamit ngang Sina ang lahat ng defense system sa barko. Ang nga bala ay lumabas na parang isang lambat ng puting liwanag, hinarang ang ilang anti-ship missiles na paparating. Ang pagsabok mula sa mga pagharang ay sunod-sunod na umalingaw ang ibabaw ng agat.
ay napuno nga nagliliyap na pira-piraso ngunit ang presyon mula sa panig ng Amerika at Pilipinas ay hindi humina. Ang mga Amerikanong piloto ay umikot, naguhulog ng GPS-guided bombs diretso sa command room ng isang corvette ng Cambodia. Ginawang isang dagat ng apoy ang buong kubyerta. Ang larangan ng digmaan ay naging isang matris ng pagkawasak. Itim na usok ang umiikot, mahaligi ng tubig ang tumataas mula sa sunod-sunod na pagsabog. Ang dagundong ng jet engine ay humalo sa maputok ng kanyo ng alarma ay lumikhang isang magulong tunok na nakakasakal. Sa asul na kalangitan ng araw bawat eroplano na nagliliyap ay bumabagsak, nag-iwan ng itim na guhit ng usok na umaabot hanggang sa abot tanaw. Matapos ang 3 oras ng walang tigil na labanan, ang magkaswalti sa parehong panig ay napakabigat na. Nawalan ang Amerika ng isang eroplano, isang cruiser ang malubhang nasira. Ang Pilipinas ay nawalan pang isang frigate. Ang katawan ng barko ay nabiyak, unti-unting lumulubog sa gitna ng dagat ng usok. Ang Sina ay may 2 destroyer na malubhang nasira. Isang barkong Cambodia, ang ganap na nawasak ang sitwasyon ay tabla ngunit walang panig ang umaatras. Determinado ang Amerika na mangibabaw gamit ang bentahe sa hukbong dagat at himpapawid habang ang Sina ay matatak na kumakapit sa laban. Itinuturing itong isang direktang pagsubok laban sa pinakamalaking kalaban. Ang Pilipinas kahit na may mga pagkalugi ay ginamit ang buong lakas upang protektahan ang kanilang karagatan. Ang Cambodia naman ay naktamo ng maraming pakawala ngunit naktiis at kumapit sa formasyon ng Sina. Ginamit ang bawat natitirang barko upang panatilihin ang apoy ng labanan. Naunawaan ng lahat ng 4 na panig na ang labanang ito ay hindi na isang lokal na konflikto, ito ay naging isang internasyonal na komprontasyon kung saan ang isang aksidente sa pagsasanay ay naging mitsa para sa isang labanan na hindi pa nangyari sa Timog Silangang Asya at ang apoy ay walang senyales na humihina. Sa halip, ito ay lalo pang lumalakas habang ang puwersang suporta ay patuloy na dumarating. Ang usok at apoy ay hindi pa nawawalan ng ang bagong signal ay lumitaw sa radar ng parehong panig. Mula sa Hilagang Silangan ang formasyon ng barkong pandigmana. Sina mula sa Hainan Island ay dumarating kasama ang isa pang Type 55 destroyer at 2 Type 54A frigate. Mula sa kanluran ang hukbong dagat ng Amerika ay nakdeploy pa ng isang grupo ng ma-escort ships kasama ang ma-refueling at E-2 Hawkeye early warning aircraft upang palawakin ang sakla ng kontrol. Pinakilos ng Pilipinas ang nga natitirang frigate sa subig, ginawang isang larangan ng digmaan na may pinakamakapal na densidad ng puwersa na hindi pa nangyari. Nang ang Type 55 ang halimaw na may displacement na higit sa 12,000 tonelada ay pumasok sa labanan, ang sitwasyon ay agad na nagbago. Ang malaking ay sa radar nito ay nilok ang mga F-16 at F-18 squadron na kasalukuyang lumilipat na pakawalan ng serya ng HQ-9 Air Defense Missiles. Sa kalangitan, bawat puting guhit ng usok ay bumibiyak sa hangin. Pinipilit ang mga Pilipino at Amerikanong piloto na mabilis na kumilos. Isang F-16 ang tinamaan, nagliyab, bumaksak na parang bolangang apoy sa dagat. Ang piloto ay hindi nakaligtas. Gumanti ang Amerika sa pamamagitan ng pagpapadala ng EA-18 Gay Growler Electronic Warfare Aircraft upang manggulo. Ang signal ng radar ng Sina ay kumislap ng magulo ang HQ-9 ay pansamantalang naging inutil. Sinamantala ang pagkakataon, ang F-18 Squadron ay nakpakawala pa ang serye ng anti-ship missiles diretso sa Type 55. 2 missile ang hinarang ng CIWS sa gitna ang himpapawid. Ngunit isang tumagos sa tagiliran ng barko, nagbuga ng makapal na usok mula sa silid ng makina. Bagaman hindi lumubog ang Type 55 ay napilitang makbawas ang bilis, na wala ang bentahe sa pamumuno sa formasyon. Sa ibabangang dagat, ang frigate ng Pilipinas na BRP Jose Rizal ay patuloy na nagsilbing pangunahing puwersa na nakipag-ugnayan sa mga barko ng Amerika. Nakpakawala ng Tomahawk patungo sa formasyon ng Cambodia. Isang barkong ang Cambodia ang tinamaan. Ang katawan ng barko ay nabiyak, ang tripulante ay tumilapon sa dagat. Ang natitira ay napilitang umatras dahil sa makanyon. Ngunit hindi ito pinalampas ang Sina. Isang Type 54A ang nakpakawala ng YJ-83 anti-ship missile, tinamaan ang isang Jacinto class na barko ng Pilipinas. Ang pagsabog ay sumira sa kubyerta, apoy ang malakas na tumaas
pinilit ang mga tripulante na iwanan ang barko. Ang dogfight sa itas ay lalo pang tumindi. Ang nga J, 11 ng Sina ay sumugot upang harapin ang nga F. A, 18 ng Amerika umikot sa supersonic speed. Ang mga air-to-air missiles na may mahabang sakla ay gumuhit sa kalangitan, sumasabok na parang manakniningning na apoy sa gitna ng araw. Isang J, 11 ang tinamaan sa cockpit, sumabok sa himpapawid, habang isang F. A, 18 ang nawalan ng kontrol, ang piloto ay tumalon palabas sa gitna ng dagat ng apoy. Ang labanan sa puntong ito ay hindi na lamang palitan ng putok. Ito ay naging isang buong lakas na paglalaban. Nais ng Amerika at Pilipinas na mabilis na mangibabaw upang pilitin ang kalaban na umatras. Habang ang Sina ay determinado na panatilihin ang posisyon sa anumang halaga upang ipakita ang lakas, ang Cambodia kahit na malubang na sugatan ay matigas na kumakapit, ginagamit ang nga natitirang barko upang sumugod sa linya ng apoy. Nagsisilbing pain upang ang Sina ay makapag-focus sa pagpapaputok. Ang ibabaw ng dagat ay umanik dahil sa sunot-sunot na pagsabog. Mga haligi ng tubig ang tumaas ng 10-10 metro, makapal na itim na usok ang bumalot sa abot tanaw. Ang liwanag na araw ay naglantad ng lahat. Ang malabingang mga barkong nasusunog na pula, mga pira-pirasong metal na nahuhulok, ang mga parachute nga mga piloto na lumulutang sa hangin, ang dagundong ng jet engine, ang ugong ng kanyon ng mga alarma na patuloy na tumutunog, lumilikhang isang magulo at nakakatakot na musika. Matapos ang halos 4 na oras ng patuloy na labanan, lahat ng 4 na panik ay pagod na ngunit hindi tumitigil. Nawalan pa ang Amerika ng isang F, A, 18 at isang frigate, ang malubhang nasira. Nawalan ang Pilipinas ng 2 frigate, ang puwersa sa himpapawid ay kalahati na lamang. Malubhang napinsala ang Sina sa isang Type 52D na lumubog sa dagat, ang Type 55 ay malubhang nasugatan, habang ang Cambodia ay may ilang barko na lamang na gumagana. Walang panik ang tumatanggap ng pag-atras. Bawat putok ng kanyon, bawat missile na pinakawalan ay may dalang pampulitikang kahulugan na higit pa sa larangan ng digmaan. Ito ay hindi na isang maliit na sagupaan kundi naging isang direktang komprontasyon sa pagitan ng Amerika at Sina. Kasama ang Pilipinas at Cambodia na nadamay sa gulo, ang tindingang labanan ay patuloy na tumataas, ang panik ay humihingi pa ngang suporta. Sa mapang radar, mabagong tuldok ngang liwanak ang lumilitaw. Nagpapahiwatig ng isang susunod na yuktong labanan na magbubukas, mas marahas, mas matindi at may mas mataas na halaga. Pagsapit ng hapon, ang matinding sikat ng araw ay bumabalot pa rin sa karagatang puno ng usok. Ang hangin ay siksik sa amoy ng nasusunok na langis at pulbura. Bawat piraso ng nagliliyap na metal ay lumulutang pa rin. Ang labanan ay pumasok na sa ika-5 oras, ngunit sa halip na humina ang parehong panig ay lalong nagiging desperado sa pagpapakawala ng putok sa isa't isa. Mula sa panig ng Amerika, ang aircraft carrier na USS Ronald Reagan ay patuloy na nakpapalipat ng F-18 Squadron. Sa pagkakataong ito, kasama ang AA-18G Growler upang mas lalong guluhin ang radar ng Sina. Sa kalangitan, ang mga electronic waves ay naksalubong na parang isang hindi nakikitang lambat. Ang Mahake 9 system ngang ga-destroyer ng Sina ay nagsimulang maguluhan. Ang peklok ng target ay nagiging putol-putol, nagbubukas ng pagkakataon para sa mga Amerikanong piloto na dumiretso pababa. Muling pinakawalan ang mga anti-ship missiles. Lumilipat malapit sa ibabaw ng tubig, binabali ang kubyerta ng isang corvette ng Cambodia. Ang barko ay nagliyap, ang mga tripulante ay nagmamadaling tumalon sa dagat, iniwan ang katawan ng barko na unti-unting lumulubog. Ang Pilipinas, kahit na maraming nawalang barko, ay pinanatili ang presyon. Ang barkong BRP Jose Rizal ang nanguna sa natitirang formasyon, walang tigil na nagpapaputok. Ang 76mm na kanyon ay umugong, ang mga bala ay sunod-sunod na tumatama sa isang Type 52D ngang Sina. Ilang serye ang tumama, ang katawan ng barko ay malakas na tumagilid, itim na usok ang lumabas mula sa silid ng makina. Ngunit agad na pinakawalan ang YJ-83 mula mismo sa barkong iyon, dumiretso sa isang Jacinto class na barko. Ang pagsabog ay sumira sa kubyerta, isang pulang-pulang apoy ang tumaas. Ang barko ay nawalan ng kontrol at lumubog pagkatapos lamang ng kalahating oras. Sa himpapawid, ang dogfight ay nananatiling nakakasakaw.
Ang mga J-11 ng Sina ay umikot sa formasyon ng F-16 ng Pilipinas nakpakawala ng misail. Isang F-16 ang tinamaan sumabok sa himpapawid nga pira-piraso ang nahulog sa ibabaw nga dagat na umaalon. Agad na gumanti ang isang F-18 ng Amerika. Isang air-to-air missile ang nakpabaksak sa J-11 ang labi ng eroplano ay naging isang bola ng apoy na bumaksak na may mahabang itim na guhit. Ang kalangitan ay parang isang pugon, bawat eroplano ay sunod-sunod na bumabagsak, lumilihang isang nakakatakot na tanawin. Ang Type 55 Cram Sina kahit na nasira ay malakas pa ring gumaganti. Ang radar ay naklok ng target, isang bagong seryang HQ-9 ang pinakawalan. Isang F-18 ang tinamaan, ang cockpit ay nagliyap, ang piloto ay nakatalon gamit ang parachute, ang katawan ng eroplano ay bumaksak sa dagat sa gitna ng nakakabinging pagsabok. Ang masaplane ng Amerika ay agad na ipinadala upang maganap at magligtas. Sa gitna ng nagliliyap na linyang ang labanan, ang Cambodia ay halos nabura na sa laban. 3 natitirang barko ang malubang. Nasira isa, ang ganap na lumubog, 2 pa ang nawalan kakayahang lumaban. Gayunpaman sila ay sumugot pa rin upang suportahan ang Sina bilang pain para sa mga putok upang ang kanilang kaalyado ay makapag-focus sa pagganti. Ang matripulanteng Cambodian ay mahigpit na kumapit sa makanyon, nakpapakawala ng bala hanggang sa huling sandali kahit na alam nilang ang sansang mabuhay ay halos wala na. Ang Amerika, Pilipinas at Sina ay nakpapahina sa isa't isa bawat minuto. Isang cruiser ngang Amerika na Ticonderoga class ang tinamaan pa ngang isang anti-ship cruise missile. Ang katawan ng barko ay nabiyak na pilitang umatras sa labanan. Ang F-18 Squadron ay naktamo rin ng malubang, pakalugi kalahati ay hindi na gumagana. Sa kabilang banda nawalan pa ang China ng isang Type 50D ganap na lumubog sa ilalim ng usok. Ang mga tripulante ay nakalat kung saan-saan. Ang natitira ay sinagip ng ma-rescue ship. Ang tunong labanan ay naging parang isang walang tigil na bagyo. Ang makanyon ay umugong, ang mamisail ay humahaginit, ang majet ay bumibiyak sa hangin, lumilipad sa itaas. Ang ibabaw ng dagat ay nawasak, ang mga alon ay malakas na umaalon dahil sa mga pagsabog. Ang mga haligi ng usok ay tumataas na parang mga malalaking itim na poste na bumabalot sa buong kalangitan ng araw. Matapos ang halos 6 na oras, ang mga kaswalti sa parehong panig ay lumampas na sa inaasahan. Nawalan ang Amerika ng 2 malalaking barko na nasira, 4 na eroplano ang bumaksak. Ang Pilipinas ay may ilang frigate na lamang na natitira. Ang F-16 Squadron ay 1,3 na lamang. Malubhang napinsala ang Sina sa 2 destroyer, isang frigate kasama ang maraming J-10 at J-11 na eroplano. Ang Cambodia ay halos wala ng kakayahang lumaban, gayunpaman walang panik ang umaatras. Patuloy na pinanatili ng Amerika at Pilipinas ang presyon habang ang Sina ay pilit na pinapanatili ang posisyon, naghihintay ng karagdagang suporta mula sa malayo. Naunawaan ng lahat na ang labanang ito ay lumampas na sa hangganan ng isang regional na konflikto. Ito ay nagiging isa sa pinakamalaking labanan sa dagat at himpapawid sa rehiyon sa loob ng maraming dekada at wala pang senyales na tumitigil. Ang usok at apoy ay patuloy na bumabalot sa abot tanaw. Ang mabarkong nasusunog, ang katawang bakal na nakbabaga ay lumulutang, ang matripulante ay kumakapit sa mapira-pirasong bakal humihingi ng tulong. Ang dagundongang kanyon at mga jet engine ay tumagal ng maraming oras, dinala ang lahat ng 4 na panik sa estadong pakapagod. Ngunit walang panik ang kusang tumitigil. Lahat ay naghihintay sa sandaling ang kalaban ay bumagsak muna. Ang Amerika ay nagpakawala ng mapagpasyang atake mula sa USS Ronald Reagan. Ang natitirang F-18 Squadron ay inutusang gamitin ang lahat ng lakas. Ang mga eroplano ay may dalang mga anti-ship missiles at bomba, kasama ang mga F-16 ngang Pilipinas sabay-sabay na sumugot pababa sa formasyon ngang mabarkong Sina. Bawat serye ng anti-ship missiles ay lumipad malapit sa ibabaw ng tubig, tumama sa katawan ng Type 52D. 2 missile ang direktang tumama. Ang barko ay malakas na yumanik, itim na usok ang lumabas mula sa silid ng makina. Ang makatripulante ay nakagulo upang umatras. Isang Type 54 rin ang sinira ng bomba, ang kubyerta malakas na nagliyap.
Ang mga tripulante ay tumalon sa dagat sa gitna ng kaguluhan. Gumanti ang sinangang sunot-sunot na putok. Ang Type 55 ay nakpakawalang ang seryeng anti-ship cruise missiles. Ang puting guhit ng usok ay bumiyak sa hangin patungo sa grupo nga Markong Amerika. Isang missile ang tumama sa destroyer na Arleigh. Ang katawan ng barko ay nabiyak nagbuga na apoy. Ang barko ay malakas na tumagilit na pilitang umatras upang magbigay daan sa mga rescue forces. Sa kalangitan ng mga J-10 at J-11 ng Sina ay patuloy na sumusunod paminsan-minsang nagpapakawala ng mga long-range air-to-air missiles sa formasyon ng Amerika at Pilipinas. Pinipilit ang mapiloto na mabilis na umiwas. Ang panik ng Cambodia ay halos ubos na. Ang huling frigate ay pinabaksa ng mapangunahing kanyon ng Pilipinas. Isang barko ang sumabog na parang isang pulang-pulang bola ng apoy. Ang katawang bakal ay nadurog. Ang mga tripulante ay hindi na nakatakas. Ang natitirang barko ay malakas na nagliyap, unti-unting lumubog sa dagat sa gitna ng kawalan ng magawa. Ang hukbong dagat ng Cambodia ay opisyal nang nabura sa laban. Ang sitwasyon ay lalong naging dehado para sa Sina. Wala nang kaalyadong sumusuporta. Kailangan nilang harapin ng diretso ang malaking presyon mula sa Amerika at Pilipinas. Ang mga Pilipinong piloto ay matapang na lumaban, ngunit bawat J-11 J-10 ay isa-isang pinabaksa ng air-to-air missiles. Sa ibabaw ng dagat ang mga natitirang destroyer ay napaligiran na rin. Isang Type 50D ang malubhang nasira. Ang makina ay tumigil sa pag-andar na anot sa gitna ng dagat ng usok. Ang Type 55 kahit na matatak ay tumanggap ng 3 sunod-sunod na tama mula sa mga anti-ship missiles. Ang katawan ng barko ay maraming butas. Ang bilis ay bumaba ng husto. Ang Pilipinas kahit na malaki ang pinsala ay pinanatili ang determinasyon. Ang barkong Berpe Jose Rizal bagaman nasira ay hindi lumubog, matiyagang nakpapaputok. Winasak ang command room ng isang Type 54A, habang ang natitirang F-16 Squadron ay lumipat ng mababa, nakpakawalan ng rocket sa likurang bahagi. Nga barko ng Sina pinipilit ang kalaban na hatiin ang kanilang putok. Sa hapon matapos ang halos 8 oras ngang patuloy na labanan, hindi na mapanatili ng Sina ang posisyon. Ang natitirang puwersa ng hukbong dagat ay malubhang napinsala. Ang mga eroplano ay halos naubos na. Ang mga mahahalagang barko ay malubhang nasira. Ang commander ay napilitang gumawa ng mahirap na desisyon, umatras upang mapreserba ang puwersa. Ang natitirang barko na gumagana ay naglabas na usok bilang takip, tumalikot upang umalis sa lugar. Habang ang natitirang squadron ay umiikot upang pigilan ang Amerika at Pilipinas sa pahabol. Ang Amerika at Pilipinas kahit na may bentahe ay hindi makahabol ng matagal. Ang makaswalti ay napakalaki na nawalan ang Amerika ng isang cruiser at 2 destroyer na nasira. 4 na eroplano ang nagliyap sa himpapawid. Ang Pilipinas ay halos naubos na. Ilang frigate na lamang ang gumagana. Ang F-16 Squadron ay nabawasan ng higit sa kalahati. Pareho silang napilitang tumigil sa paggabol, nakfocus sa pagligtas ng tripulante at pakontrol sa karagatan na puno ng labing barko at tumagas na langis. Nang ang takip na usok na Sina ay unti-unting nawala sa abot tanaw sa ibabaw ng dagat, ay naiwan na lamang ang mga nagliliyap na pira-piraso, mga haligi ng itim na usok at mga tripulanteng lumulutang naghihintay ng saklolo. Ang labanan ay natapos na. Ang Cambodia ay nabura. Ang Sina ay napilitang umatras. Ang Amerika at Pilipinas ay naktamo ng malaking kaswalti. Ang larangan ng digmaan ay unti-unting tumahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Ito ay isang pansamantalang paghinto bago ang bagyoeng diplomasya at politika na sasabog pagkatapos nito. Nang ang mga huling putok ay tumahimik, ang ibabaw ng dagat ay hindi na umaling-aungaw sa dagundong ng makanyon at mga jet engine, kundi naiwan na lamang ang isang madugong larangan ng digmaan. Ang tumagas na langis ay kumalat na parang malalaking patse sa buong karagatan. Naglalabas ng masangsang na amoy. Ang mga labi nga barkong nasusuno, tumagilit o ganap na lumubok sa ilalim, nag-iwan ng mga pira-pirasong lumulutang samgalon sa kalangitan. Ilang parachute ng nga piloto ang nahulog, umiindayok sa gitna ng itim na usok na patuloy paring tumataas. Agad na nakdeploy ang Amerikana
Mga rescue helicopter mula sa USS Ronald Reagan upang suriin ang karagatang puno ng langis upang sagipin ang mga pilotong tumalon gamit ang parachute at mga tripulanteng lumulutang. Marami ang malubhang napaso ang balat ay nasunog ngunit buhay pa rin kumakapit sa mapira-pirasong barko. Ang iba naman ay hindi, gumagalaw na anot ng walang direksyon. Ang mga Amerikanong tripulante sa kubiertaan ng aircraft carrier ay nagmamadaling naghanda ng mga stretcher direktang inililipat ang mga unang biktima sa field medical room. Ang Pilipinas ay puspusan din sa PEG Rescue ang barkong BRP Jose Rizal. Kahit na ang katawan nito ay sira-sira, nakpadala pa rin ng tripulante gamit ang rubber boat upang sagipin ang makasamahan. Ang masigawong pakasindak ay umaling-aungaw sa mga alon, mga taong sugatan na may bali, sa binti mga taong punong dugo, mga taong halos wala ng malay. Ang listahan ng manawawala ay patuloy na humahaba. Daan-daang tripulante ang namatay o nawawala, 10-10 piloto ang hindi nakabalik. Ang Cambodia ay halos wala nang may liligtas. 3 frigate ang ganap na lumubog, ilang dosenang tao lamang ang nakaligtas. Sila ay nakaupo ng makakasama sa mga life raft. Ang mamukha ay tulala, nakatingin sa kawalan. Ang larawang iyon ay isang malinaw na patunay ang kanilang puwersa ng hukbong dagat ay ganap na nabura sa laban. Ang China sa kanilang pag-atras ay kinailangan pa ring iwanan ang mga nakakakilabot na pira-piraso sa likuran. Isang Type 50D, ang ganap na lumubog, dinala ang halos buong tripulante. Ang malaking Type 55 ay malubhang nasira. Puno ngasgas at butas, hinihila sa isang estadong kalahating lubog, kalahating nakalutang. Ilang iba pang mga frigate ang ganap na nawalan ng komunikasyon. Iyon ang mataas na presyo na kailangang bayaran ng Sina para sa determinadong pananatili. Ang magulong tanawin sa dagat pagkatapos ngang labanan ay higit pa sa imahinasyon. Ang life raft ay punong nga sugatan. Ang mga Amerikanong helicopter ay umikot na huhulog ng malubit upang sagipin ang mga tao mula sa tubig. Sinubukan ng hukbong dagat ng Pilipinas na tipunin ang mga natitirang buhay na kasamahan, ngunit maraming bangkay pa rin ang naipit sa loop ng lumubog na barko. Ang ibabaw nagat sa araw ay nakniningning dahil sa sikat ng araw, ngunit sa halip na kalinawan, mas lalo lamang nitong inilantat ang bawat sunok, bawat bangkay na lumulutang, bawat guhit ng usok na natitira. Ang military media ng Amerika at Pilipinas ay parehong kumuhang video nga banan agad ang larawan ng mga nasusunog na barko, bumabagsak na eroplano at mga tripulanteng natataranta ay mabilis na ipinadala sa kalupaan sa Maynila. Ang unang ulat ay nagdulot ng pagkabigla. Hindi bababa sa 2 barkong Pilipino ang pinalubog, higit sa 200 tripulante ang namatay at nawawala. Ang F-16 Squadron ay nawalan ng kalahati sa Washington. Ang bilang ng casualty ay nakakagulat din. Isang cruiser ang malubhang nasira, 2 destroyer ang napinsala, 4 na fighter jet ang nawala. Tahimik ang Sina sa kanilang pag-atras, ngunit ang pinsala ay hindi may tatago. 2 destroyer, 1 frigate ang pinalubog, dandang sundalo ngang hukbong dagat ang namatay at nawawala. Halos 10 J, 10 J, 11 na eroplano ang hindi nakabalik sa base. Ang Cambodia naman ay wala nang natira, kundi ilang dosenang nakaligtas na lumulutang naghihintay ng saklolo. Naunawaan ng lahat na ito ay isa sa pinakamadugong labanan sa dagat at himpapawid sa loob ng maraming dekada. Ang malaking presyo ay hindi lamang nasa mga labi ng barko at mga bangkay, kundi pati na rin sa katotohanan ang relasyong pampolitika at militar sa rehiyon ay malakas na mayayanig. Sa paglubog ng araw, ang huling liwanag ng araw ay tumatama sa itim na usok na patuloy pa ring tumataas. Ang mahaligi ng usok ay parang mga malalaking libingan na itinayo upang markahan ang isang araw ng nakakakilabot na labanan. Sa dagat, ang mga gawaing pagliligtas ay nagpatuloy. Bawat nakaligtas ay hinihila pataas, bawat bangkay ay inilalagay sa mga body bag. Isang madugong kabanata ang naksara. Ngunit ang nga epekto nito ay mananatiling nakakabahala sa loob ng mahabang panahon. Ang balita tungkol sa labanan ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang malarawan ng mga nagliliyap na barko, mga eroplanong bumabagsak na parang bola ng apoy at mga natatarantang tripulante ay patuloy na ipinapalabas sa internasyonal na telebisyon. Sa loob ng ilang oras matapos ang labanan, ang mamalalaking kabisera mula sa Washington, Beijing,
Maynila hanggang sa Phnom Penh ay naglabas ng mga unang pahayag. Sa Pilipinas, ang gobyerno ay nakpulong nang agaran ang ulat ng mga kaswalti ay nakdulot ng pagkabigla sa publiko. 2 barko ang pinalubok, dandang tripulante ang namatay o nawawala. Ang F-16 Squadron ay halos nawalan ng kalahati ang Kongreso ngang Pilipinas ay nayanik sa galit. Idineklara ng pinuno ng militar na ito ay isang tahasang paglabak sa soberanya at hiniling na palakasin agad ang depensa sa dagat. Maliliit na protesta ang sumiklap sa Maynila. Ang Macau ay nakdala ng mga larawan ng mga sundalong namatay sumisigaw ng mga slogan na humihingi ng pahihiganti. Sa Cambodia, isang mabigat na kapaligiran ang bumalot. Ang kanilang hukbong dagat ay halos nabura, na ilang dosenang tao lamang ang nakaligtas. Ang gobyerno ng Phnom Penh ay paunang nagdeklara na mananatili sa tabingang Sina hanggang sa huli, ngunit sa loob lamang ang 24 na oras hinarap nila ang matinding presyon mula sa publiko sa loob ng bansa. Ang mapamilya ngang manamatay na tripulante ay naktipon sa harap ng tanggapan ng depensa, humihingi ng paliwanag kung bakit kailangang magbayad ng mataas na presyo ang Cambodia para sa isang pagsasanay na walang dalang benepisyo. Nakaroon ng lamat sa loob ng gobyerno. Isang paksyon ang nais na patuloy na umasa sa Sina. Ang isa namang paksyon ay nanawagan na umatras upang maiwasang itulak ang bansa sa panganib. Malakas ang naging reaksyon ng Sina. Ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ay nagsalita, inaakusahan ang Pilipinas ng pagsisimula ng gulo at pinupuna ang Amerika sa tahasang pakikialam militar. Sabay-sabay na ipinalabas ng pambansang media ang larawan ng sundalo ng hukbong dagat ng Sina na namatay. Tinatawag silang bayani na nagsakripisyo upang protektahan ang pambansang interes. Ang social media forum ay napuno ng slogan na humihingi ng paghihiganti. Habang ang mga independenteng analis ay nakbabala na ito ay maring isang mapanganib na hakbang patungo sa isang matagalang komprontasyong militar. Gayunpaman, ang malubhang pinsala ay naktulak sa Beijing na maging maingat. Maraming pangunahing barkong pandigma ang nawala sa laban, daan-daang sundalo ang nawawala. Hindi pa sila handang palawakin agad ang labanan. Sa Amerika, mabilis na naglabas ng pahayag ang White House. Pinuri ng Pangulo ang katapangan ng hukbong dagat at himpapawid ng Amerika sa pagprotekta sa kalayaan, sa paglalayag habang nakpaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga namatay na sundalo. Ang Kongreso ng Amerika ay nakpulong ng agaran. Ang pabor sa digmaan ay humiling na dagdagan ang presyon militar at magpataw ng mas mabibigat na parusa sa China. Gayunpaman, mayroon ding mga boses na nag-alala na ang Amerika ay nadala sa isang malaking konflikto na hindi inaasahan na maaring magpasiklab ng isang regional na digmaan. Paulit-ulit na ipinalabas ng media sa Amerika ang tanawin ng cruiser na nagliliyap at ang Amerikanong piloto na tumatalon gamit ang parachute na nagudyok ng galit at pag-alala sa publiko. Sunod ang reaksyong NG internasyonal na komunidad. Ang United Nations ay nagpatawag ng agarang pagpupulong na nawagan sa lahat ng panik na magtimpi. Binibigyang diin na ang isang insidente sa pagsasanay ay hindi maring maging isang buong digmaan. Ang ASEAN ay nahulog sa isang mahirap na sitwasyon. Sa isang panig ay ang Pilipinas at Cambodia na miyembrong blok. Sa kabilang panig ay ang Sina ang pangunahing kasosyo sa ekonomiya. Ang mabansa tulad ng Singapore, Indonesia, Malaysia ay lahat nanawagan na pakalmahin ang sitwasyon, ngunit hindi nagbigay ng tiyak na hakbang. Ang Japan at Australia ay nagpahayag malalim na pag-alala, nangako na mahigpit na babantayan ang sitwasyon at magbibigay ng humanitarian aid sa Pilipinas. Sa online forum, malakas ang pagkakahati ngang reaksyon. Ang mga netizens ngang Sina ay nanawagan sa hukbong dagat na gumanti at pinuri ang katatagan ngang mga sundalo. Ang komunidad ng Pilipinas ay nakalap ipinapakalat ang mga larawan ng mga tripulantang naksakripisyo na may slogan na dugo kapalit ng dugo. Nakpahayag ang kalungkutan ng mga Amerikano, ngunit natatakot din sa paglawak ng digmaan. Ang Cambodia naman ay nahulog sa isang sitwasyon ng parehong kalungkutan at galit sa gobyerno. Samantala, lahat ng internasyonal na tagamasid ay sumang-ayon
Ang labanang ito sa dagat at himpapawid ay nagbago ngang buong sitwasyon sa rehiyon. Isang paksasanay na tila isang pagpapakita lamang ng lakas ay naging isang internasyonal na trahedya. Ang relasyon ng Pilipinas at Cambodia ay nawasak, ang Amerika at Sina ay nahulog sa isang direktang komprontasyon. Ang karagatan ng Timog Silangang Asya na dati ng sensitibo ay naging sentro ngayon ng isang pandaigdigang krisis militar at politikal. Ang labanan ay natapos na, ngunit ang nabunga nito ay nagsisimula pa lamang. Ang buong mundo ay kinakabahang naghihintay kung ang mapanig ay patuloy na magpapalala o hahanap ng isang diplomatikong landas upang makatakas sa nakamamatay na siklo.